Hello mga ka-Grab, Pops Will. Okay, so September 1. Totoo ba? Simula na ng Christmas. So kailangan natin kumilos, di ba? Para marami tayong pera sa Pasko. Okay, so check natin yung platinum natin. So yan, umabot naman. May dalawa kasing holiday itong last August, may dalawang holiday. Dapat yan, nag-average ako ng lagpas 450. So sa mga umabot ng platinum, congrats sa inyo. At dun sa mga kaka-platinum pa lang, di ba? So excited kayong bumiyahe, syempre, di ba? So hindi pa nagpapalit ng si Grab eh. Malalaman natin yan, baka bukas pa kung ilan yung requirements niya. Pero usually yan, 415 lang eh. Kung tumaas man yan, mga 420 lang, mga ganon. So pag-usapan natin yung tungkol sa pagbiyahe. So paano ka ba magiging platinum? Di ba ang requirements ngayong August is 415 rides, 85% completion rate, and 4.7 rating. Usually ang pinakamadali dyan yung rating. Siyempre lahat naman ng driver, halos lahat naman sa atin mababait, di ba? Matulungin, di ba? So okay lang yan. Yung pangalawa sa mahirap dyan is yung completion rate. Siyempre hindi mo maiwasan, minsan nagka-cancel ka, di ba? Or kung ano mang situation meron nangyayari para bumaba yung rating nyo. Minsan, di ba, pag nabisi sa yung pasahero, hindi kayo nagkasundo, nagkainitan, alam mo na re-rating ka nyo na mababa. Meron kasing pasaherong medyo maselan, di ba? Minsan kasi hindi mo lang masundo ng saktuan, ilang hakbang lang, parang red flag sa kanila, di ba? Tapos i-rate ka ng 3 star, 2 star, minsan 1 star pa eh. Late na bagay, di ba? So ganun talaga, pasensya na lang. Marunong naman si Grab eh. Minsan kasi pag nire-rate ka ng 1 star, tinatanggal naman niya yan eh, di ba? Nababasa niyo naman sa app yan eh. So yung pangatlo sa pinakamahirap kunin dyan is yung trips. Siyempre 415 trips yan eh. Sabi, pwede kwentahin natin. Paano ba makukuha yung 415 trips pataas? Simplehan lang natin. Kasi ako bumabiyaya ko ng 6 na araw sa isang linggo. So parang nag-average ako ng 25 days gano'n, isang buwan. Kasi ang pahinga ko, coding, talagang hindi naman ako lumalabas eh. Unlike sa iba, talagang may mga sticker, mabiyahe talaga kahit coding. Hindi ko alam, kanya-kanya tayong diskarte eh. Pero hanggat maaari, minamaximize ko yung coding ko kasi pahinga ko yun eh. Alam mo na, sumasakit-sakit na yung mga tuhod natin. So kung mabiyahe tayo ng 25 days, so kailangan mag-average ka ng mga 17 trips eh. Parang ganun eh, 7 or 16 pataas. At least 17 kasi kwentahin natin nasa 25 days. O di ba? Times 17 araw-araw, may 425 ka. Usually naman okay lang. Ganyan talaga yung biyahe ng gusto mong makuha yung 415 pataas. Pero minsan naman kasi sumusobra pa yan eh. Minsan hindi mo mapapansin, maabot ka na pala ng 20 trips, di ba? Kasi minsan may iksi lang binibigay. Sa platinum kasi nalalaman namin kung matumal ang biyahe eh. Kasi binabatuan kami ng maliliit na eh. Alam mo na yung tinatawag yan ng piso-piso. Binabatuan ka ng less than 100, di ba? Yun, nalalaman namin na matumal ang biyahe. Tsaka mag-base ka rin sa mapa, di ba? Pag wala, diba, sabi ko naman sa'yo, pag wala naman talagang heat map, usually talagang matumal yan eh. Sabi ko nga sa inyo, map don't lie. So, yan yung pinaka natin eh. Diyan ka rin magbabase, di ba? Di ba? Usually nakikita mo talaga ang laging hataw diyan yung MOA eh. MOA, Makati, hindi nawawala niya kahit magdamag yan. Tsaka iba-iba kasi ang driver. Meron kasing driver na ang biyahe gabi. Iba tanghali, umaga. Siguro depende sa lugar eh. Ako kasi medyo malayo kasi ako, probinsya ako. So
Pero ang ginagawa ko kasing biyahe mga paps, mabiyahe ako tanghali kasi ako ang gusto kong biyahe off peak ito ko to 10 o'clock, kumbaga tapos na yung rush hour ng umaga. Gat maaari ayoko rin nagta-traffic ng umaga siguro through experience na lang. Minsan kasi makakapulot ka sa Marikina, dadaling ka ng Makati, kasi naabot ka 2 oras, di ba? Sa pamasahe, parang sa akin kasi, ito opinion ko lang naman lahat naman sinasabi ko to experience ko lang. Para kasi 300 per hour dapat yan per hour yan yung pinaka yung parang pinaka level lang na saktuhan lang. So pagka tumakbo ka ng 1 oras lang at binigyan ka ng 500 na pamasahe, swerte ka na. Sabihin nilampasan mo yung average na 300 sinasabi ko. Yung sa pagkaka as experience ko lang, it should be 300 per hour. So ang bumiyahe ka ng 600 and biniyahe mo rin naman ng 2 araw, ay ng 2 oras, biniyahe ka 600, break even lang ang ibig sabihin nun, di ba? Parang tabla lang, kumita ka pero saktuhan lang. Pero di ba may mga biyaheng 600 pero 1 oras mo lang kinuha yung takbo, ay yung panalo ka ng kalahati dun. Pa sa aking lang yan, sa aking opinion lang. So iba-iba. So kailan ba dapat bumiyahe? Yun nga, depende sa lugar. Swerte ka kung nasa bandang Makati ka ba, pag online mo, meron na agad pasahero. Unlike sa amin sa probinsya pa manggagaling, babay pa kami ng city para magkapasahero lang kami. Naka-online na ako ngayon. Malabo may mag-book dito, nasa Rizal nga ako. So yun lang, ito yung meet nila di ba? Pag September man, Pasko na So Merry Christmas sa inyo mga paps. Happy biyahe lang. Siguro enjoy lang natin yung biyahe natin. Sabi ko nga, maximize nyo. Umabot tayo ng platinum lahat. Yun naman ang pinakamagandang mangyari sa atin So ang haba na pala ng daldal ko, di ba? So ano ngayon Bagyo, ingat tayo. May mga lugar na binaba, alam nyo naman yan, di ba? Pag sinabi mong Araneta, dagat yan. Yung Makati, maganda lang pakinggan yung Makati, pero yung palibot ng Makati, pag binahayan, hindi ka makakalabas dyan. Na-stranded ako ng 4 na oras dati dyan nung kailan ba nag-uulan? July ba yun? Yun. So, usually, alam naman ng mga driver yan. So, ingat-ingat tayo Sana yung mga gusto mag-platinum, simulan nyo na ngayon, ngayong buwan, ngayong September 1, simulan nyo na. Di ba sabi nga nila, pag sinimulan mo ng masipag ka, tuloy-tuloy yan, 1 buwan, parang gano'n, di ba? Siyempre, take advantage natin yung tier na yan. Siyempre, platinum na, at least priority yan. Puro long trip, high fare. Saan ka pa, di ba? Alam ko may mga nagpo-post ng kumikita ng 50,000 dun sa app nila. Ewan ko, hindi ako dyan. Siguro ganun sila kagaling, ganun sila kasipag, di ba? Hindi ko alam sabi yung mga driver, di mo mapiplease lahat yan. Hindi naman lahat yan maniniwala. Basta ako, yung reality na kaya ko talaga 5,000 araw-araw or more. Usually pag ganitong Friday, gusto ko nagninet ako ng 6.5 para ilalabas ko yung 1.5 sa gas, 5,000 sa akin. Basta depende sa inyo. Pwede rin kayo mag-comment kung may mga mali ako sinabi. Sige na, dami ko nang sinabi. Dami pa akong naiisip. Basta magbibigay na lang ako ng mga tip, di ba? Sa mga patok na lugar, o kung pag matumal, kung saan tayo pupunta, o anong gagawin, o di ba? Sige, happy platinum mga kagrab. Sana maging platinum pa yung iba sa atin. More sipag. Tsaka yung sakyan natin dapat kondisyon bago kayo lumabas, di ba? Importante sa TNVS kasi sa akin, pinaka-importante aircon, di ba? Kaya ka binayaran ng pasahero para hindi siya mainitan. No disrespect naman doon sa mga may electric fan pa sa loob.
Para sa akin, hindi naman design yung sakyan na may electric fan. Wala naman tulong yan. Kasi pag nagbuga, kung mainit ang panahon, pag nagbuga, mainit din. Ayusin yung aircon nyo. Kaya nyo na yung maintenance yan. Diyos ko. Sige. Marami na ako sinasabi. Pasensya na po sa mga baka may mali ako nasabi. Ingat mga paps. Bye muna.